Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Bishop Ding Poresa, the President and the Senior Pastor of Jesus is Love Global Ministry. Isang pribilehiyo na muli ay makasama ko kayo sa inyong pagdiriwang sa inyong anibersaryo, kauna-unahang taon ng anibersaryo ng JEDSA Outreach 21. In behalf of GILGM around the world, sa ngayon po ay tayo ay merong 100, more or less 115 outreaches around the world at nakikiisa bumabati sa inyong pagdiriwang ng kauna-unahang taon ng inyong pong anibersaryo. Pagpalain po kayo ng Diyos at marahil yung iba dyan ay hindi na ako kilala, pero ako po ang inyong spiritual lolo sa pananampalataya. At sa araw na ito ay napakaganda ng inyong tema. Ang tema na binigay sa akin ay being transformed in the image of God. Napakaganda po ng tema na ibinigay sa inyo ng Diyos sa inyo pong anibersaryo, sapagkat ito po ang tunay na kalooban ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lamang ang tayo ay iligtas, kung hindi nais ng Diyos na punuin ang langit ng mga mananampalataya na kawangis ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Subalit, ano ba ang proseso nito? Ano ba ang dapat nating gawin upang tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo? Una sa lahat, may tatlong klase ng mananampalataya. At ito ay dadaan tayo sa isang proseso kung paano natin marireach yung fullness o yung likeness ng ating Panginoong Jesucristo. So tatlong pamamaraan lang yan. Ang una ay yung tinatawag na mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Ang tawag dito sa Ephesians 1:6, you are accepted into the beloved. Nang ibig sabihin, lahat ng mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos. Yung pong word na accepted doon ay, sa Greek word ay karito. Nang ibig sabihin, highly favor from God. Sa Tagalog, tayo ay tinawag ng Diyos, tayo ay pinaburan. Let me give you a biblical example. Halimbawa, si Mama Mary. Sa dinami-dami ng mga babae sa buong mundo, si Mama Mary lamang yung pinili ng Diyos na kung saan ay siya yung magdadalang tao para isilang ang tagapagligtas. Ang tawag diyan ay highly favor o pinaburan. Sa Greek word ay karito. So, pwede mong kalabitin yung katabi mo at sabihin mong, you are karito. Pinaburang ka ng Diyos. Sapagkat sa dinami-dami, maaaring kayo ay 10 magkakapatid, pero ikaw lamang yung born again. So, ikaw ay pinaburan ng Diyos. At ang tawag sa iyo ay karito. So, yan muna yung una mong kalagayan. Ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. So, hindi diyan nagtatapos na ikaw ay maging member lamang ng pamilya ng Diyos. Ang susunod na proseso nito ay yun namang tinatawag na dukimus. Yung word na dukimus ay, it is a Greek word na ang ibig sabihin ay approved by God. So, para ikaw ay maging kawangis ng ating Panginoon Jesucristo at lumago ka sa iyong pananampalataya, kailangang pag-aralan mo ang Biblia o basahin mo ang Biblia. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study
to show yourself approved unto God, a workman not needed to be ashamed, who can rightly divide the word of truth. Yung salitang approve na nakatala doon, sa Greek word, ang ibig sabihin ay dokimos, na ibig sabihin ay meron kang approval sa Diyos. So para makilala natin ang Diyos, kinakailangang basahin natin ang Biblia. Sa Biblia, ang Diyos ay nagpakilala. Pag binasa nyo magmula Genesis chapter 1 up to Revelation, ang Diyos po ay mangungusap sa inyo, magpapakilala siya sa pamamagitan ng kanyang salita. At habang binabasa natin, pinag-aaralan natin ang Biblia, dahan-dahan tayong nakakaroon ng mga maliliwanag na impormasyon o kaalaman patungkol sa Diyos. At kapag tayo po ay nakakakilala na sa Panginoon, nalalaman natin ang kanyang kautusan, ang kanyang kalooban, ang kanyang pamamaraan, nalalaman natin ang kanyang mga plano, mga programa. Ito yung dahilan kung dahan-dahan kang nagkakaroon ka ng magandang pag-uugali o karakter na katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Dahan-dahan kang gumagawa ng mabuti, dahan-dahan kang natututong manalangin, matututo kang magbigay, matututo kang sumamba. Ang lahat ng yan ay bunga ng iyong pag-aaral ng salita ng Diyos. So napakahalaga na tayo ay nag-aaral araw-araw. Sabi nga po ng Joshua 1:8, you shall meditate the Word of God day and night, so that you may be able to understand what is written in it. Then you will be able to obey what is written, and then you will make your way prosperous. So ang pangalawang karakteristik ng mananampalataya, ang tawag yan ay dokimos. Ikaw ay may approval sa Diyos. At pagkatapos na ikaw ay na-aproba na, ikaw ay lumalago sa iyong pananampalataya, ikaw ay kinakailangang hindi ka lang manatiling karito, hindi ka lamang dokimos, dapat ikaw ay maging euryctus. Ang salitang euryctus ay Greek word ito na ang ibig sabihin will-pleasing unto God. Ikaw ay mananampalataya na naglilingkod sa Diyos. Meron kong mga ginagawang bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay karito, ay mananampalataya ka lamang, ikaw ay nakaupo lamang sa church, wala kang ginagawa. Ang tawag sa iyo ay karito. Pero kapag ikaw ay mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon, nagmi-mission, gumagawa ng kalooban ng Diyos, kalugod-lugod sa Panginoon, ang tawag sa iyo ay euryctus. Kapag ikaw ay euryctus, ikaw yung mananampalataya na kinalulugdan ng Diyos. Meron kang mga ginagawang kalugod-lugod sa Panginoon. At yan po ang pangarap ni Apostol Pablo. Sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9, sabi po ni Apostol Pablo, ito po ang kahuli-hulihang bilin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Whether you are absent in the body, ang ibig sabihin, kahit ikay nasa langit o nandito ka sa lupa, iisa lamang ang pangarap ni Apostol Pablo. Sabi niya, we need to please the Lord. Kailangang maluwalhati natin ang Panginoon. So, kaya dapat ikaw ay, ang tawag sa iyo ay dapat ikaw ay maging euryctus. Isang tao na nakalulugod sa Panginoon. Halimbawa, katulad po ni Jesus Christ, sabi po ng Biblia, bago nagsimula siya sa kanyang earthly ministry, idineclare ng kanyang ama, sabi niya, He is my beloved Son, in whom I am well pleased. So yan po yung kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak, na tayo po ay maging kalugod-lugod. At kung natatandaan nyo rin po si Enoch po ay hindi nakaranas ng kamatayang pisikal. Siya po ay kinuha ng Diyos, siya po yung may pinakamahabang buhay na mananampalataya. Kinuha siya ng Diyos at ngayon ay buhay pa siya doon sa langit. Alam niyo ba kung ano ang kanyang patotoo? Ang sabi po ng Biblia, Enoch pleases God. So mga kapatid, ini-encourage ko po kayo, mga bago pa kayong mananampalataya,
Para po natin malugod ang Diyos, unang-una, kinakailangang pag-aralan po natin, basahin po natin. Mapalad kayo, nandiyan kayo sa Saudi Arabia, walang maraming disturbances, walang maraming aagaw ng iyong atensyon. You need to study so that you may be able to know God. Kailangan ang una, makilala muna ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. At kapag nakilala ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia, ang susunod, maglilingkod kayo sa Panginoon. Magiging pastor, magiging bishop, magiging reverends. Gagawa kayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. At pagdating sa langit, meron po kayong reward o tinatawag na gantimpala na tatanggapin mula sa ating Panginoong Jesucristo. So kayo mga taga-Outreach 21, bata pa kayo sa Panginoon, marami pa kayong magagawa sa kaharian ng Diyos. Ini-encourage ko kayo, hindi lamang kayo maging karito, hindi lamang kayo maging Dukimos, kailangan maging Euryctus. Isang mananampalataya na gumagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang ating number 1 goal. Hindi lamang tayo maging kawangis ng ating Panginoon Jesucristo, kung hindi tayo ay gumawa ng bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. 4 na bagay ang aking iiwan sa inyo. Number 1, you need to fight a good fight of faith. Number 2, you need to finish the race. Number 3, you need to keep the faith. At yung pang-4, inasahin ninyong tumanggap kayo ng gantimpala. Pag harap natin sa Diyos, marami kayong gantimpala na tatanggapin kung kayo ay gumagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Hanggang dito na lamang ang aking maikling mensahe. At muli, mabuhay kayong lahat, mga taga-Jeddah, taga-Outreach 21. Pagpalain ko ng Panginoon, sikapin niyo po na lumago, mamunga, at maging kalugod-lugod sa Panginoon. To God be the glory. Sa lahat, Diyos ang lahat ng kapurihan. Magandang gabi, magandang tanghali. Purihin po ang Panginoon. God bless.